Lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo. Ba't hindi siya ang maunang pumunta doon at ipakita sa taong bayan na siya ay kasama sa maglilinis? So kung sisihin mo yung taong bayan, sila ba ang nagnakaw sa pera mula sa kaba ng ating gobyerno? Puro kapalpakan po ginagawa po ng Pangulo. Ba't nila sisihin ng taong bayan? Unang-una nagbabayad tayo ng buwis. Dadagan ang News Update. Itong si Awaw Castro, mga kabaitaan, naninisi na naman ho sa taong bayan. Dahil nga po, talagang nagulantang ho sila sa nakikita ho nila ditong, hindi ko alam kung saan ba galing itong basurang ito, mga kabalitaan. Baka galing ho ito sa Malacanang. Alam niyo po, itong panahon na ito, ipinamumukha ho talaga sa administrasyong Bobo M sa taong bayan na para hindi ho makakalimutan itong mga ginagawa ho nilang kabulastugan at kalukuhan, mga kabalitaan. Kung matatandaan niyo po, yung sa zona niya, ipinagmamayabang niya po, mga kabalitaan, na meron na daw 5,000 flood control, mga kabalitaan, ang nagawa na ho sa ating bansa. Pero ilang araw lang ho, binaha agad tayo, mga kabalitaan. So yan ay palatandaan na nagsisinungaling at talagang tayo ay pinapaikot lang sa ating sariling palad dahil napakinabangan na ho nila yung pera na sana ay sa flood control projects, mga kabalitaan. So ngayon, lumabas so itong si Orly Gutesa. Hindi ho pinaniniwalaan, mga kabalitaan, nitong si Panfila Lacson, mga kabalitaan. Hindi ho nila tinanggap itong si Gutesa. Lumabas yung 18 ex-Marines na dating bodyguard ni Saldico na kalaunay naging taga-deliver ho ng mali-maletang pera mula ho sa kaba ng ating gobyerno. Hindi pa rin nila ito pinaniniwalaan, bagkus kanila po'y tinatakot, pinakakasuhan dahil nga po alam nilang sino-sino po yung masasagasaan dito dahil alam ho ng lahat ng taong bayan na ang may pakanaho lahat nito, itong si Tambuaya, mga kabalitaan, na kung saan naghihintay lamang ho sa ayuda mula sa maleta itong si Bobo M, kaya hugas kamay ho ito at napakalakas ng loob, mga kabalitaan. Ang ibig sabihin ho nito na yung maleta na tinatawag nilang basura ay may katotohanan ho, mga kabalitaan. Diba? Kung balikan nyo po yung unang zona patungkol sa flood control projects na tayo ay niloloko na nagsisinungaling itong si Bobo M. Ano nangyari? Agad-agad binaha yung buong Metro Manila, kahit saang sulok ng ating bansa nakaranas ho ng pagbaha at ang dami hong casualties, mga kabalitaan. Ngayon, nagsona at hindi pinapaniwalaan yung basura na naman ho ang nagpakita ho sa ating bansa sa bawat paligid, mga kabalitaan. Lalo na sa lugar kung saan makikita natin, Ilog Pasig yata to, if I'm not mistaken, or correct me if I'm wrong. Ito'y patunay na totoo ang mga sinasabi ng 18 Marines na ngayon ay naging 14 dahil nag-recant yung 4, mga kabalitaan, dahil sa nasilaw ho sa 25 million pesos mula ho kay Tambuaya, mga kabalitaan. So hindi pa ho ba nila ito maintindihan? Pagkatapos ng mga pagbaha, dahil pala ang budget para sa flood control ay binulsa, at paglabas ng mga 18 Marines ni Gutesa, dahil yung laman ng maleta, sinasabi lang basura, ay pera mula sa kaba ng ating gobyerno, mga kabalitaan. Anong sabi dito ni Awaw Castro? Ito, pakinggan ho natin yung paninisi niya sa taong bayan, mga kabalitaan. Works and highways. Lubha po talagang nakakabigla in a way na isa ito sa makikita nating dahilan sa hindi pagdaloy ng tubig sa lagusan. So, ang nais din po ng Pangulo, noon pa naman natin ito pinapaalala, pero yung tumambad sa ating mga mata na dagat ng basura. Parang may lumalangoy, parang may gustong lumangoy sa dagat ng basura. Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan, ng mga opisyal natin. Pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan.
Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho. Pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuyakoy lang tayo lagi. Di ba? So ano sabi niya? Huwag ho tayo magkukuya-kuyakoy mga kabalitaan. Yun po yung sabi ni O. Castro dito. Gusto niya ho magtulungan yung taong bayan dahil taong bayan daw ang may kasalanan, may kapabayaan ho dito. O ano bang ibig niya sabihin na magtutulungan? Magtutulungan para magbayanihan na linisin, alisin yung mga basura dyan sa, ano ba yan? Ilog Pasig ba yan mga kabalitaan? Saan ilog ba yan mga kabalitaan? Ba't hindi siya ang maunang pumunta doon at ipakita sa taong bayan na siya ay kasama sa maglilinis sa mga basurang lumulutang ho doon para at least kapaki-pakinabang naman itong babaeng to at magiging ehemplo pa ng taong bayan mga kabalitaan. Ito hanggang bibig lang to eh. Ngayon sisisihin niya yung taong bayan. Saan ba nagsimula ang pagbaha, ang pagdami ho ng mga basura? Kung inayos pa yung flood control, hindi ho magkakaganito. So kung sisihin mo yung taong bayan, sila ba ang nagnakaw sa pera mula sa kaba ng ating gobyerno? Di ba yung mga politiko? Di ba yung mga kawatang kaalyado ni Bobo mga kabalitaan? Dapat sisihin niya po itong mga politikong nasa posisyon ngayon na nagpapalaki lang ho ng mga puwet mga kabalitaan, hindi nararamdaman ang hirap ng taong bayan yung mga naapektuhan ho sa mga pagbaha ngayon. Hindi lang ho ito pagbaha, kundi nakakaapekto ho ito mga kabitaan sa pangkabuhayan, lalo na ho ito yung madlang people na sa laylayan ho mga kabitaan ang siyang talaga ang naapektuhan dito. Ano bang itinutulong ni Bobo M? Sardinas lang mga kabalitaan? Bibigyan lang ng matitigas na bigas na pag niluto mo ay talagang para kang kumakain ng bato. Napakababaw ho yung argumento nitong sintunadong payasong asong ulol dyan sa Malacanang mga kabalitaan. Ngayon, yung balita ho rito sa Agila, o mata ng Agila, pinuna ho matapos ang malawakang pagbaha ng taong bayan ang Bobo M administration mga kabalitaan. Bahagyamang umangat ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakabagong survey, hindi pa rin umabot sa kalahati ng mga sumagot sa survey ang kontento sa kanyang trabaho. Para sa mga tunay na nabiktima ng mga pagbaha, hindi nila nararamdaman na ginagawa ng gobyerno para matuldukan ang kanilang problema. Detalye sa report ni Madeline Villar Moratillo. Kasi hindi naman po talaga ramdam na may ginagawa siya. Oo na gumagawa nga raw siya ng paraan, sabi sa balita. Pero lalo sa Malabon, lalo pong lumalalim yung baha. Yung mga basura hindi na rin po makontrol. Sana po yun tututukan niya. Sa performance po ng Pangulo ngayon, wala akong masabi dahil puro kapalpakan po ginagawa po ng Pangulo. Lalo na po kami, bumabiyahe po kami. Kung saan po kung dadaanan po namin, apektado, na apektuhan po yung pagbiyahe po namin mga motorista. Hindi po kami satisfied, yung lalo na sinabi niya ipunin yung baha. Paano naman po kami na naghanap buhay? Kung saan kami dadakatod yan, baha po. Gawin namin, titigil po kami para makabiyahe. Hindi kontento ang ilan nating kababayan sa mga ginagawa ng gobyerno lalo na matapos ang malawakang pagbaha na idinulot ng ilang araw na pag-ulan dala ng habagat na pinalakas na magkasunod na bagyo. Sinisisi ng gobyerno ang pagbaha sa basurang itinatapon umano kung saan Tignan nyo guys, no? Asan ba to? Hindi ko alam kung sa Ilog Pasig po ba ito. Baka iba't ibang lugar ho ito sa Kamaynilaan na nagsama-sama na ho yung iba't ibang klaseng basura. Tingnan mo, parang tulay yata to. Tapos parang sapa na rin to mga kabalitaan, ano? Hindi ko lang mawaring na kung bakit to tayo nagkakaroon ng mga basura ho ngayon. Sabi ko sa inyo kanina matapos ipinamukaw ng panahon sa Boboy administration na ito, yung kanilang pagbulsa, pagnakaw ho sa budget ng flood control projects, ay pinakita ho yung mga pagbaha. Ngayon, itong malitang hindi ho nila pinaninulaan na sabi ni Gutes at ng 18 ex-Marines na basura, ay yun, ipinakita talaga yung literal na basura talaga para ho hindi makalimutan ng taong bayan yung kanyang ginawang kawalang hiyaan, katarantaduhan mga kabalitaan ni Bobo M. saan. Hindi po
po natin kasalanan yun, kasalanan noon nila yun. Sana yung pondo na ginagamit po nila, na flood control na ninakaw nila, inaayos nila sa mga kalsada natin. Ba't nila sisihin ng taong bayan? Unang-una, nagbabayad tayo ng buwis. Pangalawa, yung buwis na binabayad natin, yung tax na binabayad natin, saan nila rin napupunta? Ninanakaw lang din nila. Pwedeng 50-50. Kasi sa flood control, talagang hindi nila na-resolve yung problema doon. Sa basura, totoo naman may problema din talaga tayong mga Pilipino sa basura. Hindi lahat ginagawa ng paraan, hindi lahat tama ang ginagawa sa ng basura. Kanina, nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nililinis na Jokno Pumping Station sa Pasay na puno ng basura. Maging sa tinaguriang Sea of Trash sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran sa Parañaque City. Okay, sa Baclaran pala ito sa Parañaque mga kabaitan. No? I stand corrected. Hindi pala ito sa Ilog Pasig. Parang Ilog Pasig kasi yung itsura nitong mga basurang naiipon mga kabaitan dito sa video ito. Kung saan tonelada ng basurang tumambak. Isinusulong naman ng ilan na itaas ang multa sa illegal na nagtatapon ng basura. Kaya para matugunan ang problema sa basurang, sabi ng Pangulo, dapat magkaroon na ng waste-to-energy plant. Okay, so sabi nila, ang sisihin daw yung taong bayan. Balikan natin to yung video, yung photo na ito mga kabitan. Sabi dito sa sideshow, kudos to all the Baweños for doing their part in keeping Davao City, especially its waterways, clean, safe, and well-maintained. This reflects the community's shared responsibility and genuine love for the city. So, kayang-kaya ngang gawin ng Davao City, ba't di kayang gawin ho dyan sa Kamaynilaan? Ba't hindi nila mahanapan ng paraan? Nahanapan nga ng paraan ng Davao City, namintinar ho nila mga kabitan yung kalinisan doon. So ano bang solusyon na dapat gawin? Sabi ko sa inyo, noong unang vlog natin, kahit anong gagawing solusyon, kahit sino pang i-hire ng mga international expert mga kabitaan patungkol ho sa solid waste mga kabitaan, ay ito hindi ho talaga masusolusyonan. Dahil ito ay sumpa ho ng panahon sa Boboim administration mga kabalitaan.